Okay, so dito naman tayo sa sales report. So sa sales report, dito makikita nyo lahat ng sales transaction nyo, no? So makikita nyo dito kung ano yung mga sales transaction sa branch nyo at sa ibang branch nyo. So makikita nyo lahat ng transaction dyan. And also, makikita nyo kung ilan yung kinita nyo sa isang araw, isang buwan, isang taon. Makikita nyo lahat dito. Or sa isang oras, ganun. So andito lahat sa sales report. So punta tayo dito. Click natin yung sales report. Ayan. So dito, makikita nyo, merong select terminal or branch. So, titignan nyo, makikita nyo yung sa bawat terminal nyo. Dito kasi meron tayong dalawang terminal. Yung Baguio at saka Palinan, no? So, mamomonitor nyo ngayon kung ilan yung sales ng bawat branch nyo, no? So, kahit hindi kayo pumunta doon, tanungin kung ilan bang kinita natin ngayong araw. Hindi nyo na kailangan gawin yon, no? Dito lang sa system, select nyo lang. So, for example, dito sa Baguio, tignan natin kung ilan ang sales nitong Baguio. So tapos dito um, sa date range i-specify natin. For example, gusto natin makita yung sales natin, no? From 8 AM, for example, doon tayo na unang nagbukas ng nag-open ng ating fuel station. So kung ilan yung 8 to 5, tignan natin. So ngayon, paano ba ilagyan ng date range dito? So sa start, merong end. So start, yung simula. So dito may format dito. Naka-example dito, no? Year 2024, month 06, ibig sabihin June. Day, yan, 15. Hour is 13. Ibig sabihin yung format natin dito is 24-hour format. So 13 siya, ibig sabihin alauna yan, alauna. And then minute, ito, 30 minutes. Yan. So yan yung example. Susundan natin yung ganyang format. So ngayon, try natin 2024 dash 06 June 2024 dash. So anong date ngayon? 21. So 21 ngayon, tapos space bar, press niyo yung space bar, tapos yung oras. For example, 8 AM, no? Gusto niyo makita. So 8 ang sulat niyo diyan. 08 00. So alas 8 eksakto ng umaga gusto niyo. Tapos for example, gusto niyo yung sales niyo makita sa maghapon hanggang 5. So ngayon, kopyahin niyo na lang 'to. Select niyo lang, copy. And then paste nyo dito sa kabila sa end. Ayan, so edit nyo na lang, no? So ito, since same day naman yung gusto nyo makita, ipalitan nyo lang ito ng itong alas 8, yung 08 ng 5, no? So pero 24-hour format kasi tayo, hindi natin isusulat yung 5 kasi mali na yon. So dapat 17. Ayan, so 17 sa 24. Ang equivalent niya yan kapag PM is 5 PM. So gusto natin makita yung sales natin from 8 ito June yan, June 21 8 AM to 5 PM. So click lang natin yung search, tapos i-click natin yung search. Okay, so dito makikita nyo, nagpakita dito may table na lumabas sa baba. So dito nakasulat yung details, no? Fuel, kung ano yung pina karga nila, and then liters, kung ilang liters, amount, terminal, ito, Baguio, yung sinerch natin, terminal, tsaka yung date ng transaction. So kung makikita nyo yung date ng transaction dito, magkakapareho, halos magkakadikit lang yung minutes nila. Kasi ginawa ko lang to for the purposes of this tutorial, no? Kanina ko lang ginawa yan, kaya magkakadikit yung Pero syempre, kapag yung actual na ginagamit nyo itong system, of course, iba-iba na yung oras nito. Ngayon, okay, nag-appear na siya, nakita nyo na. So click nyo lang yung total sales. Makikita nyo dito yung total. So makikita nyo yung total kung magkano yung kinita sa oras na yon, no? Alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Ayan, okay, sa Baguio, no? Ngayon naman, gusto nyo makita kung magkano naman kinita nung ibang branch nyo. Sa Palina, for example. Sa same din, alas 8 hanggang alas 5. So ipalitan nyo lang tong terminal or branch ng Palina. So click nyo ulit yung search. Okay, yan, nag-appear na yung sa Palina. And then click nyo yung total sales. So sa Palina naman, sa time na yan is kumita naman siya ng 8 to 5 na time. Is ang total sales niya naman ay 1,133.39. So ngayon, for example, marami kayong branches na gasoline station nyo, fuel station nyo, is hindi nyo na kailangan tanungin yung staff nyo doon or yung tauhan nyo doon or cashier, manager or whatever na nandoon para lang tanungin kung ilan ang benta nyo sa araw na yon or sa date na yon or sa time na yon.
So makikita nyo na mismo dito sa system na ginagamit nyo. Okay, click nyo lang yung okay. So ito naman, for example, gusto nyo namang makita yung so yung month, no? Gusto nyo, kunyari ito palitan natin, so i-equal lang natin, explore natin. So for example naman is June 21 hanggang, hindi, sabihin natin so kunyari June, so May, palitan natin tong 6, no? Gawin nating May. For example, 1 month ang gusto nating makita, or 2 months. So May 01 alas 8 rin, or kahit anong time na pwede nyo, gusto nyo isulat yan. Tapos hanggang hindi, sabihin na natin May 30 siguro, May 30. Yan. So gusto natin makita yung May 30 na sales natin hanggang June 30. Yan, 1 month, no? Okay, yung oras natin is from 8 AM 8 na rin. Yan. So yan, 1 month, eksakto yan, na from May 30 to June 30 ng yang time na yan, makikita natin lahat ng sales natin. Dito sa Baguio naman, Baguio branch, tingnan natin. Search, tapos click yung search. Yan, lalabas na lahat ng mga transactions during that date range. So ganun siya. So pwede nyo makita yung hourly sales, daily sales, monthly sales, or yearly sales. Depende dito sa start at saka end ng range nyo. Yan, ganyan lang siya. Tapos click nyo lang yung total sales, makikita nyo. So sa date range yan, from May 30 to June 30, ang kinita alas 8 ng umaga, ang kinita ay total sales 5,334.19. So ganun siya. So yan, sa Palina naman tignan natin, hindi, okay, sa Baguio kasi yan sa Palina, tignan natin kung ilan naman kinita niya yan nung May 30 hanggang June 30. So yan lang ang kinita niya. Yan, kasi syempre kulang ng, wala masyadong transaction dito. So, total sales 1,000 something. Wala pa kasing transaction kasi tutorial lang ito, and yung mga data dito is kokonti pa lang, nilagay ko lang para may makita kayong mga record. Okay, so ganun lang siya gamitin, no? So ito namang sige, balik tayo sa June 31, no? Balik natin dito. I-edit lang natin yung date, June 31, ay June, ano ba ngayon? 21. So alas 8. So hanggang June 21 din yung range natin, palitan natin. Hanggang alas 5 ng hapon, 17. Yan, yan yung gusto natin makita ng range, no? Ayan. Okay, 17. So alas 5 ng hapon yan. So parang 8 AM to 5 PM yan. Ngayon naman, anong purpose nito? For example, yung cashier nyo, yung staff nyo sa gasoline station is by shift, no? 24 hours kayo nag-ooperate, and then meron kayo yung tatlong shift, no? Yung unang shift nyo siguro 8 to 5, and then yung second shift nyo is 5 to yon, so hanggang sa and so on, no? Iba-iba. So ngayon, every time na matatapos yung shift, is syempre kailangan i-account nung cashier, ng staff nyo, kung ilan yung kinita sa time na yon, no? For example, itong si 8 to 5, no? Yung naka-assign na cashier doon. So magpapalit na siya ng shift, 'di ba? Syempre ito total niya kung magkano yung kinita niya at saka yung cash on hand niya, tapos i-turn over niya doon sa next na shift, mga ganon, no? Or i-deposito niya sa bank, depende sa patakaran niyo sa inyong fuel station. For example, itong si cashier, tapos na yung shift niya, no? Nag-start siya ng 8 AM at 5 PM na, mag-out na siya. So ngayon, ito ang gagawin niya ngayon, si-search niya yan, tapos ayan, kung anong branch siya, Baguio for example siya, no? Tapos i-type niya alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Yun, click niya yung search. So yan, so ito na. Click niya yung total sales. Makikita niyo yung magkano yung napagbentahan niya during yung shift niya, no? Magkano kinita? Total sales 2,640.11. Ngayon, madali na lang sa kanya, alam niya na, yung cash on hand niya, bibilangin niya kung magma-match dito sa total sales, no? Pag nag-match, okay, good. So maganda, walang problema. Hindi siya na short or hindi siya na over. Ngayon, pwede niya nang i-deposit yun or i-turn over niya sa next na shift. So safe na siya. Okay? So ganun lang gamitin ito. So i-explore nyo na lang kung paano nyo papalit-palitan yung date dito para makita nyo yung mga transaction ng sales at saka yung total. Okay. Sige. Close na natin. Balik tayo dito. Sa next naman is sa backup.